Makaigsuunan, ang liturhiya sa pulong nagbatbat sa dignidad, sa panaghiusa sa babay o sa lalaki diha sa kaminyoon nga nanukad sa makinaadmanong plano sa Dios. Unya taliwala ni ining kalibutan nato nga nagpasiugda og tulibagbag nga panglantaw og mga balaod og mga pamaagi sa pagsabot sa kaminyoon, angay tang mangutana, unsa man di ay ang original plan of God for marriage? Unsa man gyud ang gusto sa Dios mahitungod sa kaminyoon? Kaysa ako nang gikaingon, daghan ang mga cacophony of conflicting voices karong panahona nga buot magtudlo unsa ang kaminyoon. So mas maayong muuli ta sa tinubdan ining tanan ang Dios. What is God's original plan for marriage? Makigsunan tataw kaayo. Buot sa Ginoo nga ang panaghiusa sa lalaki o babae diha sa kaminyoon usa ka permanent, inviolable union. Dili gayod pagabulagon. Maunay iyang katuyuan. And I'm talking about valid and licit marriages. Kana ganing kaminyoon nga resulta gyud sa husto nga mga motibo, gugma, o resulta sa hustong pamalandong kay mature ang contracting parties. Unya gituman ang mga lagda sa gobyerno o sa simbahan. Kanang matanga sa kaminyoon akong gipasabot, valid and licit. Nya kining maong matang sa kaminyoon originally dili gyud pagabulagon, no matter what. Mao ni gipasabot sa ato ang mga pagbasa karon. Ngano man, why is it inviolable? Kay sa plano sa Ginoo makigsuunan, iyahang gidesign nga ang kaminyoon mamahimong sacrament, image of His faithful love to His people. Og image usab sa gugma ni Kristo ngadto sa iyang esposa nga mao ang simbahan. And matud pa sa Ebanghelyo sa kasulatan, God is always faithful even if we people are unfaithful. So gusto niya nga ang marriage would be an image, a projection of His fidelity. That is His plan. Pamalandungin ninyo Ephesians 5 verses 31 to 32. Ephesians 5:31 to 32. Makaigsuunan, ang Ginoo gani muhatag na tugtahas, ubanan gyud niya og grasya usab. Nya di ba, nothing is impossible with God. Bisag unsa pa kalisod sa ato ang tahas o bukasyon ini kinabuhia, basta iya lang kabubuton niya atong tumanon, tagaan ta niya sa necessary graces, necessary opportunities nga matuman gyud nato ang maong tahas. Busa, kung ang kaminyoon magkagidlay, kung ang kaminyoon matunas, dili na tungod kay walay forever in marriage. Dili tungod kay imposible ang gipangayo sa Ginoo sa mga managtiayon. No. Natunas ang kaminyoon, nagkagidlay ang kaminyoon, matud pa sa Ebanghelyo, tungod sa kagahi sa ulo sa tao. Tungod sa pagkamasupilon sa kasing-kasing sa tao. Tungod sa pagka-rebellious sa kasing-kasing sa tao. Ang kasing-kasing sa tao makaigsuunan nga wala magtuman sa kabubuton sa Dios, magpatakag dasmag sa kaminyoon without proper preparation, without deliberate preparation. Pataka lagdasmag sa kaminyoon, taking marriage lightly. Nyakin sa manang sa Ginoo o sa tao nga pataka lagdawat nining maong tahas. Lisod ang magminyo, dili. Lisod. Ngano mas daghan laging minyo kaysa dili minyo? O, sayod mo nga lisod, pero inyong gihangop. Kay feeling ninyo, sa inyong pamalandong o pag-ampo, hopefully, maunay gusto sa Ginoo
ninyo. Daghan ang mudasmag sa kaminyoon for the wrong reason, for convenience, for enhancement of image and reputation, labi naa sa public eye, for sa pa, business, acumen, ug daghan pang laing hinungdan. Dumdum na kog sugilanon makaigsunan, nakigistorya ang usa ka ulitaw ngadto siyang amigo yang ginan, bay, ang akong girlfriend ba nga love kay nako, haron lang gid siya ma-impress sa background, family background ako siyang gidala ngadto sa balay sa ako ang apuhan nga multi-millionaire. Unya bay, unsay resulta? Impress siya. Ay perting impress sa oy, siga gud yang mata sa balay, sa mga gamit dito ug sa kaluho sa ako ang lolo. Unya bay, nganong mo ring magul-anon magagnaw nga na-impress naman ka ha? Siya impress lagi. Pero nag-uol ko, ngano lagi nga nag-uol man ka? Ang akong girlfriend kaniadto, lola na nako karon. Ang pagpili sa kaminyoon makigsuonan for the wrong reason, mo'y hinungdan sa daghang mga kasakit sa mga managtiayon karong panahona. Makigsuonan ang kaminyoon sagrado. Nganong sagrado? It is God's doing. Ginoo ang nagtukod sa kaminyoon. Mabitaw naghimo siya lalaki o babae. It was God who gave the first bride. Si Eva iyang gihatag ngadto kang Adan. See? Marriage is willed by God. Therefore sagrado. We cannot tinker with marriage. Kay dili kita gahimo ana ang Dios. Naa say katuyuan sagrado kana. If we fail to reverently embrace the sacrament of matrimony, ang muhangop niini mo'y magantos. Ang gustong magminyo, kinahanglang magminyo siya, sumala gyud sa original purpose of God. Ang kaminyoon makaigsuonan seryoso. Nganuman permanent kini, inviolable. Only death can separate a husband from the wife and vice versa. Only death. Seryoso kini tungod kay matud pa mag-inunungay mo in sickness and in health, for richer, for poorer, in good times and in bad. Sayo na dili. Mabitaw ako magminyo. Lisod na. Di ko mag-alig-alig ang kinabuhi. Pero ting lisura na. Serious. Therefore, sa di pa musod ang kinabuhi, mamalandong og tarong kaya nako ni. Sa dito pa ko na-assign sa parokya makaigsuonan for a very short time niya gihangyo ko nga mag-interview. Sus mag-uol gyud ko sa akong interviewon makaigsuonan. Kaning buot magpakasal. Tanaan ako sa mga dagway murag wa man ni mga himol. Wa man ni asa mo puyo iniguman sa inyong kaminyoon dong day sa tipon mama. Jesus mariset. Tipon kuno silang mama. Nga nagbidyo. Tipon ni mama. Paita. Nya in the end, kung magkinaunsa na, sa baton sa tao, tungod sa katigas kasing-kasing, dangop dayon ta sa gi-offer sa kalibutan. Ang sa tawagan na, letter D, ang sugod. Kamoy gasulti, dili ako. Anha na dayon. Kaya may easy way out. Pero dili na plano sa Ginoo. Ako lang klarohon, is God condemning all those whose marriages have failed? Am I saying that? No. God never condemns anyone. Ang hangyo niya, if your marriage is succeeding, praise Him and help others achieve the same. If your marriage is being tested, beg the Lord for help. If your marriages have failed already, pangayo sa Ginoo og pasaylo o grasya na mabag-o ang imong kinabuhi so that you would be wiser now in your choice of relationships. Wala ta i-condemn sa Ginoo. God continues to love us. Ang iya lang makaamgot ta sa iyang original plan. Muna inig pangalawat nato ato hangyon Ginoo, among itugyan kanimo ang mga minyo, ilabi na sila nga naningkamot gyud taliwala sa mga pagsulay ug mga kalisdanan. Buligi sila Ginoo. Mudaghan paunta sila kining kasiya sa matang sa kaminyoon. Og alang sa mga nagkagidlay nga kaminyoon Ginoo,
amo silang itugyan kanimo, ipabati kanila ang imong gugma aron dili sila mawagtangan og paglaom, o tagaan nimo silang kalipay sa paagi nga makaluwas og makapahimuot kanimo. Amen.